Kakasuhan na ng Agriculture Department ang isang kumpanyang sangkot sa smuggling at hoarding ng agri-products sa bansa. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. May sasampulan na ang Department of Agriculture matapos lumabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage o ang Republic Act No. 12022. Layo ng batas na ito na magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga smuggler at hoarder ng mga agricultural food products sa bansa, kabilang na ang kartel. Sa programang Mike Abi Live, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa na bagamat hindi pa pwedeng i-anunsyo sa ngayon, pero batid na nila ang pangalan ng nasabing kumpanya. Ilalabas din natin yan. Saka tama ka, porsigido yung ating Pangulo na talagang itong smuggling, profiteering at saka hoarding ay masawatan talaga natin. Ang naturang batas ay isa lang sa mga akbang ng pamahalaan upang matiyak ang food security o may pagkaing sapat para sa mga Pilipino. Bukod sa batas na ito, nariyan din ang Republic Act No. 12078 o ang batas na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Nakasaad dito na may kapangyarihan ang kalihim ng Agriculture Department na magdeklara ng food security emergency sa bigas dahil sa kakulangan ng supply o extraordinary na pagtaas ng presyo nito. Sa supply, wala tayong problema. Maganda ang supply natin. Bagamat bumaba yung lokal na produksyon, napakarami ng ating imported na bigas. Yung pagdating naman sa presyo, alam natin na maraming intervention na yung ating pamahalaan, yung ating Pangulo, pero despite this, merong mga ilan pa rin talaga na sa wholesale, sa retail, ay nagtataas talaga pa rin ang presyo. Kaya minabuti ng National Price Coordinating Council na irekomenda na sa DA na magkaroon ng food security emergency para maibaba talaga yung presyo ng bigas. At pangalawa, itong stocks ng NFA ay kailangang ma-release para malapit na ang anihan, makapamili uli. At yung bigas na meron siya ay maipasok din dito umiikot sa merkado. Samantala, isa pa sa ginagawa ng gobyerno ayon kay ASEC de Mesa ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Sa ngayon, sa Metro Manila lang muna ito. Pero kapag nasigurado na nila ang proseso, magkakaroon din ng MSRP sa iba pang klase ng bigas at sa labas ng National Capital Region. Ito ay para sa imported na bigas na premium. Ito yung 5% broken. So nagsimula ito nung nailunsad natin last week at 58 pesos at inaasahan natin kung mananatili na 550 o mas mababa pa, $550 per metric tons yung 5% na imported na bigas. Kaya pa itong maibaba sa 49 pesos as announced by Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Magkakaroon tayo ng every 2-week review, regular periodic review. At yun nga, ayon sa kalkulasyon ay kaya pang ibabayan up to 49 pesos. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.